Ngayong gabi sa Anggulo, tampok ang isa sa pinakamatapang at pinakamatalinong mambabata sa ating bansa, si Senadora Miriam Defensor Santiago. Madalas hinahangaan, minsan kinamumuhian, pero walang dudang pinapansin at pinakikinggan ang senadora mula sa Iloilo. Ngayon, muli siyang nakilala ng bagong henerasyon ng mga Pilipino dahil sa kanyang pagbusisi sa mga issue sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Bukod dito, akit pa siya sa mas malawak na entablado bilang hukom sa International Criminal Court sa The Netherlands. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Sa pansamantalang pagtigil ng impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona, natahimik rin ang opisina na karaniwang batbat ng maaanghang na salita at mga sermo ng isang senadora. Ang kanyang naging marahas daw na asal nitong mga nakaraang buwan ang naging usap-usapan sa loob ng plenaryo. At ang kanyang palagiang pagtaas ng presyon ay dulot ng kanyang galit at panenermon. Siya si Senadora Miriam Defensor Santiago. Dahil pansamantalang naka-recess ang Senado, ito ang oras ng pagpapahinga para sa senadora. At ito rin ang tamang oras para bisitahin ko siya sa kanyang tahanan. Hi, Lucy. Come in. Thanks for having us. Thank you. Nice seeing you again. You're very, very welcome. Come inside. Sa kanyang 42 taon na paninilbihan sa gobyerno, nakilala ng madla si Senador Miriam Defensor Santiago bilang isang matapang na opisyal. Dahil takot sila na dahil sinasabi malapit ako kay Presidente Arroyo, baka ma-appoint akong Chief Justice at ayaw na ayaw yan ni Salonga dahil kalaban niya si Arroyo. Sa UP Diliman, nagpakitang gilas si Miriam Defensor bilang kauna-unahang babaeng editor-in-chief ng pahayagan ng UP, ang Philippine Collegian. Nagtapos siyang magna cum laude ng Bachelor of Arts noong 1965. Tinapos niya ang kursong ito sa loob ng 3.5 taon sa halip na 4 na taon. Nag-aral din siya ng abogasya at graduate na cum laude noong 1969 sa UP College of Law. Senator Santiago, I think you are the epitome of intelligence. Pag sinabi pong matalino, kayo yun. That's absolutely true. Thank you very much, but you know, I just think it's too extravagant a compliment, so I cannot accept it. 25 taong gulang si Senator Miriam nang unang pumasok sa gobyerno. Una siyang nagsilbi bilang assistant ni Juan Ponce Enrile na nooy Justice Secretary ni Presidente Ferdinand Marcos. Naging pinakabatang trial court judge si Miriam Defensor Santiago nang italaga siya bilang huwes sa Quezon City noong 1983. Come, Lucy. So this is My meeting room. And then I saw nga your awards here. Yes, now they have to be updated, but it remains here. Yeah. It was my son whom I lost who nailed it there. Execute its just law. Noong naging presidente si Cory Aquino, itinalaga niyang commissioner ng Bureau of Immigration and Deportation si Miriam. This is my Magsaysay Award for Government Service for bold and moral leadership in cleaning up a graft-ridden government agency. You know, I remember, of course, your most famous line was eating death threats for breakfast, no? Ngayon ba ho, applicable pa rin po ba yung... I don't think so. Wala na akong executive position. I'm a legislator, so indirect na ang aking relationship to the public. Wala nang gustong pumatay sa akin. Siguro maraming gustong sampalin ako, sipain ako, pero patayin siguro mahirap na. Matapos ang kanyang panunungkulan sa Bureau of Immigration, naging kalihim siya ng Department of Agrarian Reform mula 1989 hanggang 1991. Siya ang kauna-unahang babaeng humawak ng posisyong ito. Wala nang atrasan! Wala nang uruan sa Malacanang!
Dahil na rin sa kanyang malinis at walang bahid na track record bilang gobyerno opisyal, marami ang humanga kay Miriam Santiago. Kaya naman nangahas din siyang kumandidato sa pagkapangulo sa ilalim ng sarili niyang People's Reform Party noong 1992. When I ran in 1992, I didn't have any money. My enemies were correct. I didn't have any money. But in their syllogism, if you have no money, therefore you should not run. The anomalies we are investigating started. Noong unang 5 araw ng bilangan ng boto, nanguna ng maigi si Miriam. Ngunit sa pagtatapos ng bilangan, nagwagi ang kanyang kalaban na si Fidel V. Ramos. Wala pang 1 milyon o halos 4% lang ang pagitan ng kanilang mga boto. Kaya naman paniwala ni Santiago, siya ang tunay na panalo sa 1992 presidential elections. I won in the voting, although I lost in the counting. Dahil na rin sa dami ng mga botong nakuha niya, nahikayat si Santiago na tumakbo sa Senado noong 1995 at wala na ring nagulat nang manalo siya. When I first became senator, of course, I had difficulty because it's a new job. But Well, I sort of already knew in theory, but I didn't know what to do in practice. Bagamat tutok siya sa kanyang karera, hindi naman daw nagkulang si Miriam sa personal niyang buhay. Sa UP College of Law rin niya nakilala ang kanyang asawa na si Narciso June Santiago. Wala akong boyfriend. si Sir June, siya na yung first. He was not a boyfriend. Malapit lang kami sa kanya dahil masasakyan siya eh. Kalijan editor ako at kailangan kong sasakyan. Mahirap yata maghanap ng taxi ng hating gabi dahil pupunta ako sa printing press. Eh ito naman, handang-handa. So, Na magsilbi. sinamatalan nyo. Oh, kaya to ang pangalawang pagkakataon ka ako, pwede na bang isama ang buong staff? So tapos, hindi nyo siya naging boyfriend, biglang asawa nyo na lang siya. A boyfriend for me means it's exclusive, right? Oh, hindi kayo I did not dumanda. have an exclusive relationship with my husband. But when he proposed, you weren't even on? Well, people were always proposing during that time anyway. Wala raw balak magpakasal noon si Miriam. Pero dahil pursigidong makuha ang kamay niya, iba't ibang paraan ang ginawa ng binatang si June upang mapapayag ang dalaga. Paano nga nag-propose si Sir June? He proposed a lot of times, in a lot of ways. Tapos bandang huli, kako, alam mo, mga tao kamukha ko nang galing sa mahirap. Alam mo naman, next, lalo na eldest ako, inasahan ng magulang kong tutulong ako magpa-eskwela ng lahat ng mga kapatid ko. Kaya hindi ako libreng mag-asawa. And my husband said, hindi naman problema yan. Pwede naman sila matira lahat sa bahay. Meron na naman akong naisip. Kailangan mag-doctorate ako kasi yun talagang pinaka-ambisyon sa buhay ko. Pupunta ako doon sa ayaw mo sa gusto mo. So I said, well, let's just get married now and then I'll go with you to the United States. And they did. I said to myself, hindi naman ako sigurado nito. Baka mamaya magbagong personalidad kasi natural iba yung naniligaw, iba yung may asawa na. Hindi bale, naisip ko, abogada naman ako, madali lang magpa-anal. Sa huli, nagpakasal din si Miriam kay June noong 1970. Can you tell the difference? Well, when I'm reading something, they're using a... Pinalad siyang makapasa sa University of Michigan para kumuha ng master's degree sa abogasya. At pagkatapos nito, nakuha naman niya ang kanyang PhD sa paaralan ding iyon. Biniyayaan ng mag-asawa ng 2 anak, sina Narciso III at Alexander Albert. Noong nakaraang taon, muling humarap sa dambana si Miriam at June para ipagdiwang ang kanilang 40th wedding anniversary. 40 dapat i-celebrate kasi pag 50, hindi ka na makalakad yan eh. Marcha-marcha ka pa dyan, naka-long gown ka, siya naman ay nakabarong tapos ugod-ugod na. Kaya 40 i-celebrate mo. Okay, Ruby. My basic concept of marriage was I would have a friend forever. I couldn't marry my best friend because we were the same sex. So, okay, another gender would do. And I got their... Sa kabila ng kanyang tagumpay sa karera at pamilya, isang matinding pagsubok ang pinagdaanan ni Senator Miriam bilang isang ina. Baka na desisyonan na ng Panginoon na 22 years lang siya sa
mundo. Nobyembre taong 2003 nang pumanaw ang kanyang bunsong si Alexander Albert sa loob mismo ng kanilang tahanan. Hindi ba sakit tawagin ka na halimbawa sira ang ulo mo o masyado kang abusada? Hindi masakit yung mga iyon kasi yung mga iyon, handa na tayo dyan ng isip. Napakasakit na mawalan ka ng anak ng ganon para bang sinuntok ako dito sa dibdib at nagkaroon ng butas at kinuha niya yung puso ko. Suicide ang itinurong sanhi ng pagkamatay ni Alexander. Binaril niya ang kanyang sarili sa loob ng kanyang silid. Sinasabing pressure mula sa kanyang pag-aaral sa abogasya ang nagtulak sa kanyang gawin ito. Subalit walang nag-akalang gagawin niya iyon. Pinapaliwanag ko sa mga anak ko, hindi naman kayo kailangan marunong na marunong eh. Huwag ninyo akong gayahin dahil hindi ako magandang role model. I'm just an abnormality. Sa kanyang pagdadalamhati, nagbago raw ang pananaw ni Miriam sa buhay. Wala na lang talaga akong ambisyon at gusto ko na lang mamatay sana ako. Sa haba ng kanyang karanasan at sa dami ng kanyang pinagdaanan, So I have no more ambitions left. I have hopes though. I hope that our country will recover from this cultural slough of this pond. We have no sense of shared destiny. Parang ang ating kultura, kanya-kanya. Yeah. Sige ma'am, thank you again. Yeah. Bye-bye. Welcome. Bye. God bless. Have a good show. You too. muling pinakita ni Senadora Miriam Santiago ang kanyang tapang at talino sa impeachment trial ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Maraming humahanga sa kanya pero may ilan ding bumabatikos. At ayon sa kanyang mga nakakabangga, hindi magandang ehemplo ang pagiging brusko ng senadora. Justice delayed is justice denied. Pinagtatanong pa dito, next witness na dapat. Don't shake your head at me. You should have known. Huwag na tayo magpa-epal dito. Nililito yung publiko at nagagalit sa inyo eh. Pakinggan yung radyo. In any trial court, you go into a courtroom. Isang classic na Miriam Defensor Santiago ang nakikita at naririnig ng publiko kapag siya'y nasa Senado. Matapang at diretso kung magsalita. Let's not make a big deal out of these offers. Every time a witness is presented, one of you stands up there and says, if the honorable court will please. Nitong mga nakaraang buwan bilang Senator Judge sa impeachment court, ipinakita niyang wala siyang sinasanto. You have to point out answer, yes or no. Pero dahil kay Senadora Santiago, aminin man natin o hindi, mas kapanapanabik ang kauna-unahang paglilitis sa punong mahistrado. That drown me out by screaming in this courtroom. Only I can scream here and my fellow judges. Wah! Sa araw-araw nating panonood ng impeachment trial, isa sa pinakaaabangan ng ilan sa atin ang pagtayo ni Senadora Miriam Santiago dito sa impeachment court. May ilang mga pagkakataon kasi na mainit ang kanyang ulo at nasesermona ng ilang abogado ng magkabilang kampo. How many approximately do you intend to present? And don't shake your head at me. You should have known. You should even have a trial brief. Yes, Your Honors. Oh, so what? What is the answer? Pero paliwanag ng senadora, numero unong pangpainit daw talaga ng kanyang ulo ang mga taong humaharap sa korte nang hindi handa. For me, it's like you're insulting me as a judge, you're insulting the other party, and you're setting an extremely bad example to the public na isipin nila, ganun lang pala ang katarungan, bulahan ng bulahan. I presume po na ang proposal ng Senado is for the prosecution to invite justices of the Supreme Court. Isa si Congressman Prosecutor Nery Colmenares sa mga nakatikim ng paninermo ni Senadora Santiago sa impeachment court nung panahon na ang prosekusyon ang nagpipresenta ng ebidensya. Have you fully thought out your position? Tinatanong ka ng presiding officer, ilang beses ka nang tinanong, ano ngayon mangyayari kung isabihin na namin, utusan namin ang justice at ayaw niyang sumunod?
Sir, meron hubang punto nung panahon na nagpe-presenta kayo ng ebidensya na wini-wish nyo sana absent si Senador Santiago o sana hindi siya yung magtatanong sa inyo? I have to admit, I will be a hypocrite if I say na mas maganda pag si Senator Santiago magtanong sa amin. Of course, we would prefer other senators that would ask the question rather than Senator Santiago. Bakit po? Kasi hindi ka pwedeng sumagot. Isa namang private prosecutor ang nakatapat ng senadora, si Attorney Vitaliano Aguirre. Nagtakip siya ng tenga habang nananabon si Miriam. I charge this private prosecutor with complaint of this impeachment court. I have the evidence right here. I really did it purposely. Buong tapang na nakipag face-to-face si Santiago kay Aguirre. Sa huli, lumabas na lang si Aguirre sa session hall. Pero para sa prangkang senadora, kung nagagalit man siya sa loob ng impeachment court, wala naman itong personalan. Because I don't think of these things. They don't stay in my mind. They're just, kung lang yan, kasama lang yan sa kailangan gagawin ko. Sunod na araw, nakalimutan ko na yan. Kaya kung magkita kami muli, hindi ko na siya makilala. Pero ang pagiging perfectionist ni Senadora Santiago, hindi pala natatapos sa loob ng Senado. Dahil mismong sa kanyang mga staff, hanggat maari, bawal magkamali. 1 week pa lang ako dito sa office, no? Mali yung aking grammar sa post-it. Ay, napagalitan ako. Pero may taglay din naman daw na lambing ang Ilonggang senadora. And she can say thank you and please pa din kahit galit siya. Bagamat kilalang masalita ang senadora, hindi lang naman daw puro satsat ang kanyang kaya. Taon-taon, nangunguna si Santiago sa dami ng mga naipasang panukalang batas. Isa rito ang kontrobersyal na Reproductive Health o RH Bill. 17 taon nang nasa mundo ng politika ang senadora at handa na raw siyang magretiro. Dahil hindi na, may edad na ako middle-aged na ako, and I'm required to serve there 9 years. So after 9 years, I'll already be a very old person. I'll be too old to return to active public service. Siguro magmukha na akong kalansay, no? Matanong ko kayo na. You know, the testimony of the Justice Secretary, as I will bring up later. Pero ang hamon para sa senadora ay di pa natatapos. Life is messy. Like, you just have to deal with it, you know. It's in your face. Life is in your face. Yun bang, ganyan talaga ang buhay. Kaya, gumawa ka ng paraan na makatulong ka sa iba at magiging maligaya ka rin at the same time. Pwede naman pero kailangan, huwag tayong mga sakim. Nitong nakaraang Disyembre, nanguna si Santiago sa botohan para sa 6 na bagong hurado ng International Criminal Court o ICC. Siya ang kauna-unahang Asyano na nakapasok sa prestihiyosong organisasyon na nakabase sa Netherlands. Ang ICC ay korteng itinalaga ng United Nations para dinggin ang mga kaso tungkol sa mga international war crimes at crimes against humanity. I will be working in an ivory tower. Walang makalapit sa akin, mag-isa lang ako doon. And I'm completely surrounded only by my books. So it will be a completely different lifestyle. It will be an alternate universe. It's like I flew to another planet. Sabi nga nila, you can't please everybody. At may ilan mang bumabatikos sa matapang at palaban na senadora, I am tired of hearing your voice. Yes. Isa lang ang hindi maitatanggi. Mga ito, anong problema nila? Saan man siya mapunta, they have a problem. Nagpapakatotoo lang raw siya. Marahil ay wala nang tatalo pa kay Senadora Miriam Defensor Santiago sa layo ng kanyang narating at dami ng kanyang nagawa. At ang humubog ng kanyang pagkatao, ang kanyang mga magulang at ang lugar na kanyang kinalakhan.
Nagpunta kami sa graduation rites ng Rizal University System sa Inaris Center sa Rizal. Ang espesyal na bisita ng mga nagtapos ay walang iba kundi si Senator Miriam Defensor Santiago. Nag-umpisa ng magbitaw ang senadora ng kanyang kinaabangang quotable quotes. Question, anong tawag sa mga boyfriend na parehong pangit? Answer, edi, sumpa. At kahit na nagpapatawa ang senadora, may mga maanghang pa rin siyang salita na binitiwan. Maraming gustong umalis na ako sa ating bansa, pumunta na ako doon sa International Criminal Court. Alam niyo kung bakit? Ayaw nila ako dito dahil may skandalo ako palagi. Ina-skandalo ko sila pag natuklasan ko, nakaw silang pera ng gobyerno. Tatak na ngang maituturing ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang pagiging prangka at matara. At minsan mahirap isipin na isa siyang Ilonggo na kilala sa malambing na pananalita. Dinayo namin ang makasaysayan at progresibong syudad ng Iloilo sa Western Visayas upang usisain ang naging buhay at karanasan ni Miriam Defensor. At sa likod ng mga naglalaki ang halaman at mga puno na ito ay ang tahanan ng pamilya Defensor. Inabutan namin ang 89 na taong gulang na ina ni Senator Miriam na si Dimpna Defensor. We go along very well. We do not quarrel with each other. In fact, nobody quarrels with me. Do you know what happens with me? Somebody quarrels with me? Oh, guess. What happens? I always emerge victorious. So do not quarrel with me. Just be friends. It was not a carefree childhood. We are always burdened by the thought that we had to live up to our parents' expectations, and that was difficult. Aminado naman ang kanyang ina na naging istrikto siya sa pagpapalaki sa kanyang panganay na anak na si Miriam. Yes, so she has to take care of everything. If my house is like this, like that, get out of my house, you do not know how to arrange. We did all the housework too, because that was expected. And there was no gender-based distinctions on doing housework. Like, we were not reserved for cooking or laundry, or the boys were not reserved for electricity or plumbing. We had to do everything. Ang explanation dyan is because my parents, parehong dumaan sa gera. Pareho silang sundalo. Sa mga sundalo, walang babae, walang lalaki. So the same treatment. Pero hindi mo pinipressure, ginaguide mo ang mga anak mo. And that's what our parents were doing to us. Dito sa La Paz Elementary School, nagtapos ng elementarya si Senator Miriam Santiago bilang valedictorian noong 1957. Saksi sa pambihirang galing ni Miriam ang kanyang grade 6 class advisor na si Miss Alicia Dyson. Miriam was a good student. She was really bright. And she was the valedictorian of that class, 1957. Umpisa lamang ang elementarya sa pamamayagpag ng batang Miriam Defensor. Muli niyang naipamalas ang kanyang kakayahan sa Iloilo National High School. Bukod kasi sa pagtatapos bilang valedictorian, champion swimmer din ang senadora. Tinuloy ni Miriam ang kanyang pag-aaral sa UP Iloilo. Nagtapos siyang magna cum laude na may grade point average na 1.1 sa kursong Bachelor of Arts in Political Science. Matapos ang kolehiyo, nagtungo si Miriam sa Maynila at itinuloy niya ang pag-aaral sa UP College of Law sa Diliman. Nasundan pa ng mga ibang pag-aaral sa mga premyadong universidad sa ibang bansa. Yun ang ambisyon ko sa buhay. In fact, when I first went to Oxford, I was a student the first time. The second time, I went to another college as a visiting professor. The first time I went as a student, I really was teary-eyed. Naiyak ako dahil naisip ko, sana kung nakapag-eskwela ako dito kaagad, mas marunong ako ngayon. But anyway, I tried to make up for it. Mahal ang Oxford. Sinasabi na kailangan marunong ka. Hindi naman kailangan lang mayaman ka. Dahil ang mahal-mahal ng tuition nila. Sa nalalapit na panahon, BBTO bilang senadora si Miriam Santiago upang maging huwes sa International Criminal Court. Doon inaasahang lalawak ang kanyang kaalaman at karanasan sa isa na namang bagong larangan, ang International Criminal Law.
Patunay lamang na tuloy-tuloy ang kanyang hangaring mag-aral, matuto at maging pinakamagaling sa lahat ng kanyang ginagawa.